which is very critical hanggang sa siya ay lumaki. Bakit? Kung siya ay nagkaroon ng problema sa pag-aalaga sa brooding, yung kakayahan ng manok mo na lumaban sa sakit hanggang sa pagtanda, apektado na. Yung kakayahan ng manok mo na lumaki na mas mabilis, apektado na. So that's why I'm telling everyone, brooding stages does not end in 1 week. It should extend up to the first month. So 4 weeks yung para sa akin. On my own experience. Okay? Ano ba yung importansya doon? Usually po kasi, at the younger age, dahil paglabas ng manok mula sa kanyang nanay, meron lang importantly, sa ilang linggo, 4 weeks lang, at 2 weeks lang na pagkakataon para maprotektahan siya ng sakit mula sa nanay. Yun ay kung bakunado yung pinahim. Kung hindi bakunado yung pinahim, paglabas pa lang ng sisiw, exposed na siya sa sakit. Okay? So, importante yung stage na to na ang pag-aalaga natin ay hindi nagkakaroon ng contact or stress para manghina yung katawan ng sisiw. Kahit anong pong alaga ninyong manok, mapalayer, mapabroiler, mapanakong, panpanakong, or whatever yung inyong free range. No? Yung unang buwan, critical po yan, para magkaroon ng magandang pag-aalaga, para magkaroon magandang panlaban sa sakit. Okay, so never po dapat silang stress. Paano sila hindi stress? Ano ba yung requirement ng sisiw? Mainitan. Para mainitan. Kasi nilalabing. Okay. Eh, paano pag naiinitan? Ano ginagawa ng sisiw? Lumalabas. Tama, no? Eh, kaso, pag kinuha natin yung sisiw, nilagay natin sa farm, wala namang nanay. Tama? Yes. So, ang importante gagawin natin sa pag-aalaga ng sisiw sa loob ng farm, malaman niya na hindi siya ma-stress. Kahit wala si nanay, makukuha niya yung temperature, init at lamig. Dili tayo, no? Pagbatungan niya, naka-vlog. Sa paglaki. Dupulin ko. Okay. Para siya sa buwan na hinayaan ng mag-isa. No? So, dapat tama yung temperature. Ano ba? Bukod sa temperature. Dahil init at lamig, lalabas siya mula sa pakpak ni nanay, nagkakaroon siya ng tamang ito sa ventilation. Diba si nanay hindi naman pupunta sa basang area yan? Diba? Si nanay pupunta yan sa tuyo, kung saan feel safe yung kanyang mga alaga. So, naghahanap siya ng lugar na maayos ang hangin. Hindi doon sa mabaho. Tama? Hindi doon sa ulo. So, ganun din dapat yung lugar kung saan natin naalagaan yun mga sisiw. Okay? Si nanay, alam na kung saan lugar ng pagkain, idadala niyo anak na kung saan yung pagkain. Sa farm, kailangan laging merong pagkain. Si nanay, alam na kung saan may tubig. So, lalapit niya, alam na kung nasaan ang tubig. Ganun din sa farm, dapat laging may tubig. So, yun yung first 4 requirement. Tamang temperature at ventilation, tamang dami ng pagkain at tamang tubig, at tamang environment para lumaki. Okay? So, yun po yung requirement para lumaki. Anong temperature usually ang bibigay ni nanay? Na-adjust ba yung manok? Hindi naman, di ba? So, yung body temperature naman, mostly constant yan. Parang tao, there's a normal body temperature. Pero pag nasa farm po, anong temperature dapat nakasala ng sisiw habang sila ay naiwan? Pagdating ng sisiw sa farm ninyo, ano dapat temperature? Enough lang ba na maglagay tayo ng bumibilya? At anong bumibilya yung gagamitin natin? Okay. Ay, nag-aalaga ka na. Kuya na lang kasi masyado na tanda natin. Kuya, ano ang ginagamit mong pambubuting? Nagpuputing ka ba? Okay. Ako yung nag-aalaga ng sisiw.
Anak, dili. Pag nilalagyan po kayo sa inyong mga nagmay, ano po yung tamang temperature o temperature na ginagawa? Sino ba? Dili ba? Init. Pero maragayin mo, orbit pang dyan. Yung iba, ginagamitan na, ano ginagamit nilang mga equipment sa pagpupuluhin? Ilaw. Ano pa? Ilaw. Incubator. Incubator pagpusa. Mana sa mga. Ano pa? Ilaw. Ilaw. Meron po kasi talagang thermal na valve. Yung po talagang mainit. Meron na nga bumbilya na pangbahay. May bumbilya Thermal. na pang labas bahay, may solar. Diba? Okay, I would advise on my experience, kung kulog naman yung lugar ninyo, you may use thermal. Pero kung hindi po rin yung makukulog yung lugar ninyo kung saan naalagaan yung manok, sisiw, gumamit tayo ng brooding lamp talaga. Yung mainit. Gusto mo? Kasi ang required temperature po ng sisiw Brooding lamp? ay not less than 32 degrees Celsius. Usually 34 to 32 yung day zero. Okay? At ibinababa siya unti-unti. By 0.5 every day. Okay? Paano natin yung malalaman? Nagano ba? Kuan ba? Tapi. Diba? Paano malalaman 32 yan? Minimum po yun. Paano malalaman 32? Yun, may thermostat si Kuya Social Bar. May thermostat. Eh, paano pag-iin ay nasa baba? Pag pumunta ka sa farm, na ang bahay ay ganito malaki. Kasi usually, farm, malaki bahay, tama? Papasok ka sa brooding house, kulog na kulog yung brooding house. Pasok sa loob. Pasok mo sa loob, ang tendency, pag buwan mo pa lang ng pinto, makakahapag ka na ng mainit na hangin. Kasi nagugulog sila. Mainit yung hangin na yan. Ang akala ng karamihan, agad-agad, tama na yung init. Tama na yung init kasi naramdaman ko na init. Saan ikati? Pero Anong hindi na may? po. Madlock na nga. Marami tayo dapat i-consider. Mo. Kahit nakakalimutan ng Nag-init init. na? Sa level ng tao. Kana bang? Again, ang hangin na mataas, Buta na mainit ay kuan ba? mataas. Gas pa. Nasasabi Kasi nga ko ng mapinak ko. init at my level. Not necessarily mainit yung sahig kung saan ilalagay ang sisiw. Tama? Kung magbubukas mo pa lang ng brooding lamp, bago bukas yung brooding lamp mo, ang tendency ng init, pupunuin muna niya yung kwarto Di naman tamang ng init. Kuan naman. Bago, yung init na produce sa simula, mataas lahat yun. Diba? Dahil ang mainit na hangin ay tumataas. Ang malamig na hangin ay nasa baba. So, bago niya mapuno yung kwarto ng mainit na hangin, it will take some time. So, dapat ang heater mo nakabukas ng matagal. Huwag po tayong maging magkakatipid pag-brooding. Not necessarily huwag matipid, no? Gamitin mo efficiently yung resources. Paano matitipid na yung resources mo? Knowing na